Magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito. Sumagot na ho siya, 1 hour ago. Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na kaugnay sa mga aligasyon pang-abuso. Ito siya. Nagbigay lang ho tayo reaksyon dito. Madali lang po siguro to. Kahit sino pwedeng magsinungaling. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi pagkatulad, tama naman siya sa sinasabi niya, di ba? Tuloy. wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro... May immunity ba, Senador? Kung alam. Kala ko, presidente lang may immunity. Di ba? Sige. Tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na... Ano ba? Mabigat ang reputasyon mo talaga. Son of God ka, di ba? Anak ng Diyos. Tuloy. Gagawin ninyo lahat ng mga false accusations na ginagawa pa. Kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias. Pwede rin yan. Pero teka, Kibuloy, nanunumpa ka sa Senado na magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan na naman, napakatapang mo naman kung magsisinungaling ka sa Senado, di ba? O tuloy. Kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos... Hindi. Kaya nga, iniimbestiga pa lang O naman. Hindi pa totoo. Gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira. Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na gano'n at ganito at gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yan ba ay tamang proseso? Ito sabi sa mga tudo, ito si Kibuloy, hindi ho ito aatin. Dahil yun nga, ngayon, ibig sabihin, maski sino pwede nang umisnab sa Senado at Kongreso kung kayo patatawag. Para kayo tanungin. Di ba? Para kayo, parang kagaya, parang mali, ganyan. Bagay, sabi nga ni Digong, maski kayo pumunta, sagot ko kayo. Sa korte sila magsampa. Yun din na sinasabi ni Kibuloy dito. Tuloy. Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinatira pong dinitalye. Hindi pa pinaniniwalaan. Kaya nga hinaantay ka sumagot Ba't di ka pumunta? At sumagot ka. Kung totoo o hindi. Iimbestiga lang naman Parang si Senyor Aguila lang din, di ba? Maraming tinatawag ko sa Senado, saka sa Kongreso. For aid of legislation na sinasabi. Hindi ka pa naman sisintensyahan dun ba't natatakot ka dun? Sige, tuloy. Ang lahat ng aligasyong pinagagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-tumal, at kawalang hiyaan ay maganda pong mga testimony yun kung to yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. Tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte. At gumawa. Teka, korte sinasabi nito, di ba? Ba't di mo harapin yung korte sa Amerika? Ganyan din halos ang pattern ng kaso mo sa Amerika. Korte na yun. O ba't di mo harapin yun? Ba't dito gusto mo korte? Kung mo malakas kayo sa korte, di ba? Parang ganon, di ba? Tingnan mo yung kay Digong, kay Franz Castro. Nagsampa sa korte. Sa
DOJ, dismiss. Di ba? Malakas kayo eh. Pero bakit di nyo harapin yung kaso? Ayaw nyo humarap sa International Criminal Court. Gusto nyo dito kaso. Yan nga. Grave threat lang, dismiss na eh. Paano pa yung mga katakot-takot na murder ni Digong dun sa nakaso dun sa ICC. Na ang dami, libo yung namatay nung kanyang EJK, di ba? Tuloy. Gawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan. Nakademanda ka nga doon sa Amerika eh. Ba't di ka pumunta ron? Wanted ka na. Sige tuloy. May testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala nyo ang tunay nilang pagmumukha. Tinuruan niya pa, no? Talagang magaling to. Pero ito mga boss, no? Pag walang nangyari dito, walang nagawa ang Senado dito kay Kibuloy, wala na kayong pwedeng maipatawag na tao sa Kongreso at sa Senado. Kung mag-iimbestiga kayo, hindi na sila pupunta. Papatawag nyo? Hindi na. Saan ba kayo sa korte? Parang walang kwenta kay Kibuloy ang Senado. Parang mawawalan ng kwenta dito sa ginawa nila na to. Pakinggan pa natin. Tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas. Yun ang mabigat na sinabi mo. Idemanda niyo ako kahit ako'y anak ng Diyos. Talagang itinitigas niya na siya ay anak ng Diyos. Tibay talaga nito, no? Teka. Bakit hindi mo kasuhan si Senadora Risa Hontiveros? Malay mo, maipampeach mo. Marami kang kakilala sa Senado, sa Kongreso. Malakas ka nga, di ba? Tuloy mo. Batas ng lupa. Batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po. Yun. Kaya yung Senado, pag nangyari itong gusto ni Kibuloy na to, wala na hong pupunta dyan sa Senado. Pag itong nangyari na to, ginawa ni Kibuloy na to sa Senado, lumusot, walang naging kaparusahan na maano to si Kibuloy. Wala na ho kayong pwedeng maipatawag dyan. Lalo na to si Senador Tulfo, mahilig magpatawag dyan sa Senado, di ba? Wala nang pupunta. Tuloy. Dapat si Tulfo nagpapatawag dito eh. Pero lang salita si Rapi Tulfo rito. Tuloy. Kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patutuhanan yan eh. Wala kaming dapat patutuhanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus yung hearing sa Senado. Maliwanag, sabi niya, I will not submit myself to a bogus hearing. Kaya, kung magpapahiring kayo dyan sa Senado, huwag na kayong pupunta dahil bogus yan. Bogus hearing yan. Tuloy. Bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hit. Nunumpa ka ron eh. Bago ka magsalita sa Senado, di ba? Kaya ka makukontempt ka pag nagsisinungaling ka. Bakit mo sinisigurong bogus yung mga nandoon sa Senado? Marap ka para malaman kung sino ang bogus, di ba? Wala to. Yung hearing, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo, para sila po ay makakamit ng hustisya ang sinasabi ninyo. Hustisya? Si Franz Castro nga, walang nakamit ng hustisya. Dismiss yung kaso niya eh. Hindi na nakaporma eh.
O, liwaliwanag nung grave threat na yun, papatayin siya. Si Franz, sabi nung boss mo. O, di ba? Kaya lang, dismiss. Kaya malakas ang loob nito mga to, di ba mga boss? Oo, malakas sila eh. Oo. Bakit nga di lalakas to? Tignan mo nga ICC, ayaw papasukin ni His Excellency. O, di ba? Ayaw papasukin eh. Dahil, hindi pwede yan, ha? Galawin nyo si Digong, hindi ako papayag dyan. O, titignan natin. Marami pa ho tayong popcorn uubusin. O, tuloy. Yung dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko, na international ang reputasyon, ay gaganunin na. International talaga yung reputasyon mo. Dahil wanted ka ng FBI. Talagang international ka, Kibs. Ha? Alam ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging kaya yung Senado wala na yan, bogus yan. Yung Kikibuloy. Ano kaya sasabihin ng Senado rito? Kikibuloy. Kailangan gumalaw ang Senado dahil pinagbibintangan kayo na kayo yung mga lahat ng inaano nyo dyan, bogus. Kaya wala nang pupunta dyan, bogus yung Senado. Yung kay Kibs, appointed song. Makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos babasahin ko yung mga ibang comments dito ha. Dito sa Kikibuloy na to, no? Ito isa. Sagutin mo, Kibuloy. Kung dito to, sinasabi mo, pumunta ka sa Senate hearing. Senate hearing. Ito naman isa. God bless Pastor. May mga ano rin siya. May isa. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng dakilang ama. Hinirang na anak. Tibay talaga no? Ito naman isa. Dito nga sa US, may kaso ka rin eh. Bakit ka rin nagtatago dito? We support you, Pastor. Ito naman isa. Style mo talaga para makaiwas ka sa question and answer. Ikaw ang takot sa patas na paglilitis. Ito may isa yun. Ito isa. Sana magsanib puwersa lahat ng inabuso. Sana lumabas na lahat. Yun. May isa. Hustisya daw, bakit sa US di ka pumunta para harapin mo ang kaso mo? Yun ang isa. Ito yung mga comments ha. Dami ho ito eh. Sa Senate muna, sabi isa. Sa Senate muna ang usapan in aid of legislation at saka pa yung dadalhin sa korte. So, stop. Pa isa. Sa US may kaso ka rin. Allegation ba yun? Ito isa. Ang susunod na hakbang muna, ipatawag ka sa at magpaliwanag ka. At kung hindi ka dadalo, ipakokontempt ka. Saka na yung kaso na yan. Sabi nitong isa. Itong isa. Huwag mo kaming paikutin, Kibs. Malalantad ka na. Yung isa. Ito naman isa. Gustong malaman pangalan na tirahan ng witness kasi i-hostage nila pamilya ng witness para matakot magsalita. Yan isa. Pwede rin yun, sabi nitong isa, di ba? Ito naman isa. Di wow, ang mga witness pang binaliktad. Diba? Ito pa isa. Kung wala kang ikinatatakot, di pumunta ka doon, ka magpaliwanag. Ito isa. Sa Senado ka humarap, huwag sa media. Kahit takot ka humarap at magpaliwanag, dami mo pang dahilan. Simple lang yan. Harapin mo kung di ka guilty. Gagaling din nung nagko-comment dito. Pero meron nga rin siya mga kakampi, di ba? Ito pa isa. May warrant ka nga eh. Sa Amerika, bakit hindi ka humarap sa Senado? Sa Senado. Gusto mo, korte. Ito isa. Yung isang victim, nag-aaral sa school mo. Meron nga yan, yung pinag-aaral niya, ni-rape niya. Dismiss ang kaso. Pero yun nga,
inaapila pa yata. Ewan ko kung ano nangyari, tagal na eh. Ito na may isa. Dapat harapin mo ang FBI kasi wanted ka na noon sa US. Humarap ka na, sabi nung isa. May isa. Basta sumagot ka sa mga ginahasa mo at ikaw ang magdemanda para mapahiya ka. Ba? Ito isa. O takot ka lang ayaw mo nga pumunta sa Senate. Di ba? Ito. Bakit ka di ito isa. Bakit ka di magdemanda kung binayaran lang sila? Karapatan mo 'yan, di ba? Ikaw nagbibintang Ikaw para si Kibuloy nga mga boss ang nagsasabing binayaran lang 'yan, wala 'yan, di ba? Ito pa isa. Gustong malaman identity ng witness para maharas niya. Pwede rin 'yon. Kaya nga ito ba? Iba yung babae nagsasalita kanina na ginahasa niya. Sabi niya, sinampahan siya ng kasong cyber libel. At yun nga, hinaharas yung pamilya niya. Ito na isa. Sumipot ka na lang, Kibs, para marinig ang iyong side. Gayahin niyo si Senator Laila na taas noo, hinarap ang mga paratang. Yun. Ito na may isa. Simple lang, kung wala kang tinatago or kasalanan, harapin mo. Yan ang mga komento dito sa sinabi ni Kibuloy Kibuloy nito. Ito na may isa. Tingnan natin sino ang may mas kapangyarihan. Ang Senado ba o si Kibuloy? Ayun. Ganda, di ba? Totoo yan, friend. Pag hindi nila napaharap si Kibuloy sa Senado, may makapangyarihan si Kibuloy, di ba? Anak nga raw siya ng Diyos maski anak ako ng Diyos ang tindi nito, no? Talagang anak siya ng Diyos. Ito pa isa, harapin mo kaso para makilala mo sila. Tama naman to. Harapin mo para malaman mo kung peke nga sila, di ba? Punta ka sa Senado. Ito pa isa, may kaso sa US tapos may kaso pa dito sa Pilipinas. Ito pa isa. Kapag pinatigil mo itong kaso laban sa'yo, believe na talaga ako sa'yo. May tawa pa. Ito isa. Sa sinasabi mo na anak ka ng Diyos, diyan pa lang may sira na pag-iisip mo. Maski raw anak siya ng Diyos, kinawa Japan, anong tibay mo talaga, Kibs? Ito pa isa. Kailangang managot ka sa ginawa mo sa ustisyang tao at sa Panginoon. Ginamit mo pa naman ang Panginoon sa mga panlilinlang mo. Ito na naman isa. Sagutin nyo ang akusasyon sa inyo para mawalan kayo ng kaso. Ang pagtatakip ng mukha ay parang seguridad ng tao. Diba? Siyempre, Kibuloy ka, malakas ka. Diba? Kaya nga, di ba, tagtatakip na sila dahil haharasin sila Ito isa. Di harapin niyo din yung kaso sa US. Yun. Pa isa. Kahit ikaw, pwede ring magsinungaling. Di ba? Ito maganda to. Magaling to. Kahit ikaw, pwede ring magsinungaling. Di ba? Wala pa man ang verdict, guilty ka na sa amin. Guilty ka na sa amin. Sabi ni isa. Ito naman isa. You said you're the anointed son of God. Stop mo hearing sa Senado. Yun. Ito may isa. Dami mong alibay. Kaya nga pinasasagot ka. Ang dami ho ito. 400 plus po ito. Pero hindi ko huro babasahin. Ang anak ng Diyos, hindi manyakis. Yan na may isa. Ito na may isa. Ikaw ba hindi natatakot sa kaibigan? Ikaw ba hindi matatakot? Kaibigan yan ng isa sa pinakamapangyarihan sa panahon na ngayon. Di ba? Totoo. Ito isa. Totally agree. If the allegations are true, then it's a criminal offense which can constitutionally be proven or heard in the court as of law. If he is found guilty, he should suffer the highest punishment from the law of the land. Ito isa. Magpapako ka lang sa krus, Kibuloy, kasi anak ka naman ng Diyos. Si Kristo naman ay anak lang ng tao, pero binigyan siya ng Ama ng buhay na walang hanggan. Magtiwala ka sa Ama at ililigtas ka niya sa mga kaso mo.
Ito naman. Sana ang Senate ay maging matatag sa isyung ito. O, yun. O. Ito pa isa. Anyway, sandali lang po to. Ito isa. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, nagmamasid sa mga masama at mabuti. O, tama na po yan. Nagugutom na po ako. No, yun. Yun ho yun ang ano. Dito natin malalaman kung anong power ng Senate. Oo. Pag hindi ho nila nabigyan ng aksyon itong ginawa na salita nitong sige bulog sa kanila, nabugos kayo. Hindi ako harap sa inyo. Maski anak ako ng Diyos. Sampahan niyo ako ng kaso. Ngayon na rin ho ang magiging sagot ng mga ibang pinatatawag sa Senado. Hindi rin kami pupunta dyan. Wala yan. Bugos yan. Sampahan nyo na lang kami ng kaso. Yun ho yun. Diba? Karamihan nung nagpapatawag yan, si Senador Tulfo. Parati ho siya nagpapatawag dyan. Magandang gabi po mga boss. God bless po. Sana po maging matibay po tayo. Lalo na dito sa mga kultong nagkalat. Na wala namang yumaman na siya. May sarili pa simbahan. Jose Maria College. God bless po. Good night mga boss.